Isang mabilis lang po para po tapos na po lahat. Wait lang po tayo ng mga around 2 minutes para lang po sa mga Sorry po na gano'n kasi ko eh. Naligo ako tas kalimutan ko yung oras. Kakatapos lang po na mag-shoot. Sorry po. Kanina po nag-ano po na kaya nadi-delete po yung pinopost namin vlog kaya medyo ano. So game. Malag po ako. Parang lag ko. Okay lang po ako. Okay lang po boys. Okay. Okay, so mabilisan lang para matapos na po yung mga tanong-tanong nyo. Sa akin na manggagaling. Ano ba tanong nyo? Di ako sanay ng ganito. Di ako sanay ng ganito. Kaya mabilisan na lang po. Okay. Teka, hintayin lang natin. Hanggang 20,000 siguro. Natatawa ako. Di ako sanay ng ganito. 20,000 G. Hindi pwede mag-seryoso eh, no? Sabi ni Isa. Okay lang po, hindi naman, magaan lang naman po ito. Gusto ko lang po mapaliwanag sa inyo. Okay, 20,000. Okay na. Okay, G. Type G kung G na. G? G? Saglit na saglit lang po ito. G? Okay, so game. Guys, kaya po dito ko po i-explain. Una sa lahat, ayoko pong pagkakitaan po ito. Kaya po ito, dito po tayo sa may TikTok live and tinarn off ko po lahat ng gifts. Ayoko pong pagkakitaan yung ganito. Gusto ko lang pong linawin lahat ng mga nangyayari. And at the same time, gusto ko pong liwanagin din yung mga, syempre, mga fake news. Una na po dito, yung mga kumakalat, yung patungkol po, yung kay Elma, yung kay Kojak. Diyos ko po, napakabait po na bata ni Kojak. Wala akong katotohanan yun. Tungkol sa kanilang dalawa na yan. Meron daw ginapang. Meron daw niligawan si Mama. Diyos ko, magkakapatid ho kami. Magkakapatid ho kami dito. Wala po katotohanan yun. Mabait po na bata si Kojak. Okay. So, tapos na po tayo doon. Wala po tayong mga fake news doon. Okay. Bakit po nawala si Kojak? Hindi po totoo na si Kojak po yung umalis. Ako po ang nagpaalis kay Kojak. The reason why po is ganito. Actually, wala naman po talagang issue na malala. Kumbaga, kung bakit wala po dito si Kojak ngayon is yun po yung alam namin na tama. Okay? To make it shorter po, si Kojak po ay nawala dahil nawala po yung pagpo-focus niya po sa pag-aaral. Okay? So, 2 weeks po siyang halos di pumasok, pero tinatanong ko po kung siya parate, oy, masok ka na ba? Okay naman, wala naman daw pasok, ganyan-ganyan. Tapos, nung nalaman namin, dahil may subject na magkaklase na ni Kelsey, binabasa ko lang po yung notes ko para hindi tayo maano. Ang reason po ni Kojak ay alam ko kasi daw po na ata na in-enroll niya, pero may 3 subject siyang na-enroll. So, kumbaga, hindi niya napasukan talaga. So, then na yun, nalaman din namin sa ibang mga teachers niya na FDA siya. Ibig sabihin, failed due absences. Okay, so, syempre, may malasakit po kami kay Kojak. Kaya inaalam po namin yung bawat detalye niyan. Sabi ko nga po sa inyo, sa amin nakapundar si Kojak, so obligasyon po namin si Kojak. At saka, lagi po namin sinasabi, kahit alam kong medyo mali pakinggan na okay lang ka ako na bumagsak ka. Pero at least tinatry mo parate. Pumasok ka, ganyan. At least tinatry mo. Pero kung di ka papasok talaga, wala talaga mangyayari. So, ang ibig ko sabihin doon, kahit mali nga magpakinggan, kung hindi mo kaya sa umpisa, baka makaya mo sa pangalawa, pangatlo, at least hindi ka sumusuko. At least you try. Okay? So, next nun, pero ulit, bago lahat mangyari yan, lagi po namin pinagsasabihan si Kojak sa pag-aaral niya. Lagi sinasabi niya na, kuya, hindi na ulit mauulit. Ayan, puro ganun, kuya, hindi na po ulit mauulit. So, syempre, hindi po siya isang biglaan na parati po namin siyang pinagsasabihan. Okay? Ang masakit pa po,
Dito, nitong mga nakaraang araw o linggo, wala na po siya dito sa amin. Akala po namin magiging okay kasi syempre nasa poder na nga po siya ng magulang niya, hinatid po muna namin siya. Kaso, mas naging worse pa po. Dahil minsan, mag-assessment po sila, may time po nag-assessment sila, pero hindi niya tinapos yung klase, nag-cutting class. Ang alam ko po ata nag-live, pero hindi po ako sure doon, hindi po ako sure, may din tama ako, pwede mali. Pero sigurado po ako na nag-assessment siya, tapos nag-cutting siya dahil galing po yun sa teacher niya. And may mga teachers, yung mga teachers pa po yung naghahabol sa kanya para sa mga quiz. Okay? So ngayon, nag-decide po kami na pauwiin muna siya kasi hindi po kami nagkulang sa ilang beses na pagpapaalala. Ngayon, baka yung magulang na po niya yung dapat kumausap o magturo sa kanya kasi iniisip po namin lahat po nagawa na namin. So baka po mamaya kami po yung may pagkakamali, lahat nagawa namin. Iniisip po namin na kapag nandun po siya sa may poder na magulang niya, at least yung mga magulang na po yung makakapagpaalala sa kanya tungkol po sa pag-aaral, mga ganyan. So, ayun po yung reason namin. At yung main reason po namin is yung hiyang-hiya po kami sa magulang ni Kojak. Kasi may pangako po kami sa kanila, kala tito-tita na, syempre, tito, pag-aanuin ko po si Kojak, pagtatapusin ko po yan, pag-aanuin. Kaya po sabi ko sa inyo, ako para sa tuition niya, sa pag-aaral niya, sa shelter niya, sa food niya, sa name niya na tinatayo namin sa industry na to. Kaso, ayun nga, nahihiya kami dahil ang parang naging priority ni Kojak yung pagla-live, ganyan. At saka, nakakalungkot dahil hindi ko po nagawa yon as dating teacher. Hindi ko po siya, although hindi ko po talaga siya magagabayan na ihatid araw-araw, hatid pasok. Pero lahat po, ginawa po namin, lagi po namin siyang pinapaalalahanan na about po sa pag-aaral niya kasi sobrang laki po ng epekto po sa amin dito ng pag-aaral. So kung sa iba, okay po yun. Sa pamilya po namin, hindi. Dahil isang malaking kayamanan po sa amin yung pag-aaral, kung makaka-apekto po yung pag-vlog o yung pagla-live niya tungkol sa pag-aaral niya, hindi po ako makakapayag. Kasi ayoko pong maging hadlang po kaming pamilya niya para sa pangarap niya, para sa pag-aaral niya. Yun po yung gusto naming iparating. So, next po, kaya po sila Kelsey, sila Kalo, wala pa rin silang page, wala silang vlog. Kung mapapansin nyo, hindi sila yung talagang literal nagbablog kasi ayaw nilang mahati yung oras nila. Gusto nila mag-focus sa pag-aaral. Silang dalawa na yun mismo. And kahit ngayon, parang may ginogol pa sila. Kasi meron na kami vlog pero ayaw nila. Kumbaga, priority first pag-aaral. At saka po, kahit po si Kalon, pinauwi ko po yan. Nung umpisa pa lang po kami, nag-umpisa pa lang po kami, pinauwi ko po yan. Kasi nung nakaramdam po yan ng sarap, medyo naging manginginom naman si Kalo, ganyan. Pero binago niya yung sarili niya pero wala akong kahit na ano sinabi sa kanya. 3 buwan na nawala si Kalo sa amin. As nung pinabalik namin, sobrang grabe yung epekto kay Kalo. As in, grabe pag-aaral niya ni Kalo, nakatapos, regular, sobrang grabe yung lesson na natutunan ni Kalo sa pangyayaring yun. Tough love, sabi nga, mahirap pero kailangan. Then, kaya nung pinauwi namin si Kojak at sinabi namin sa vlog, kasi sinasabi lang namin po na dumating yung tatay niya. Pero lahat po yun, ginagawa lang namin yun. Dahil inaalalayan po namin si Kojak, dahil tinitingnan po namin na baka maging okay bigla. Kasi gustong gusto rin po namin bumalik agad si Kojak sa amin. Pero yun nga po, mahirap naman po kung walang, ang tawag doon, walang sense ng improvement. So ganun. Again, nagsisinungaling po kami doon. Sinasabi namin, nandiyan lang po yung tatay niya, kaya kaya pinauwi namin. Sinusulit, nagsisinungaling lang po kami doon. Sinasabi lang po namin yun para humiram po kami ng time para tingnan po siya at saka, ang tawag doon, yung manmanan kung nag-i-improve o hindi. Kasi gusto namin siya kagad bumalik. Sabi ko nga po, sanay na kami na kami lang. Kung gusto lang namin humatak ng ibang tao, papataas, kaya nadadagdagan kami dito. Hindi kami kasi selfish. Ibig sabihin, si Kojak, tinuturing po namin yan na hindi kaibigan, kundi pamilya, kapatid. Yun yung turing po namin dyan. Kung mali po kami ng desisyon, patawarin niyo po kami kasi hindi namin kaya na hindi makita si Kojak na makatapos. Sabi ko nga po sa inyo, nagawa na namin lahat, pinansyal, payo, pag-aaral, pangaral, pero talaga, pag ayaw na isang tao,
ayaw talaga. Nasa kanya naman yan. Kaya ngayon, pag nakapokus si Kojak at okay na siya, kasi may mga problema din po sila ng family nila, may problema din po sila, hindi lang naman po pag-aaral, lagi po siyang merong tahanan para po dito sa may camping. Kumbaga lang po, ayaw namin nga po makahadlang sa pangarap niya para sa pag-aaral dahil lagi pong busy dito, laging may ginagawa, lagi masaya, lagi may lakad. So baka mamaya maging hurdles o barrier yung para sa pag-aaral niya. Yun. Tapos, sa mga nagsasabi na ginagamit lang po namin si Kojak, ang tanong ko lang naman po, paano niyo po ba nakilala si Kojak? So yun lang. At saka, hindi po namin pinilit si Kojak dahil siya po ang gustong-gustong sumama sa amin noong umpisa pa lang po. And nakita ko po na napakabuti po talaga ng puso ng bata na yun. Kaya sabi ko, kasama po namin to sa paglipad. Okay, so wala po tayong kaso doon. Kasi lahat po ng kasama po dito, hinihila po namin pataas. At kahit hindi ko po kadugo, tinuturing ko po na pamilya. Sadyang mapanghusga lang po yung mga mababa ang level ng pangunawa. Kaya wag po kayong maniniwala sa mga fake news kasi actually hindi ko na nga po kailangan mag-explain eh. Kumbaga natakot lang po ako ngayon dahil baka may lumabas na iba. Kawawa naman po si Kojak. Iba yung binabato nyo sa tao. Kumbaga, kaya lang po namin ginagawa ito para sa pag-aaral. Siguro lahat naman po tayo eh. Bawat pamilya, kunyari nag-games yung anak mo. Ganun. O, tama na yan, mag-aral ka. Parang ganun lang siya. Pero, sabi ko nga, top love siya na, syempre, as a teacher dati, hindi ko po papayagan na hindi makatapos yung bata na yun. Suportado pa rin po namin yun. So, kinausap po ulit namin yung magulang ni Kojak dito, personal. At sabi namin, tingnan ulit kung mas maging okay si Kojak, kaso ganun pa rin. At saka ito po, bago po mangyari lahat yan, gumawa na rin po ako ng way, kinausap po rin po yung magulang ni Kojak na ito po, babagsak na po yung anak nyo. Ano po ba yung magagawa natin, tita, tito? So, ginawan po nila ng paraan, bla bla bla. Naging okay si Kojak, kinausap ulit lahat ng mga teachers. Naging okay, kaso na-enrollan nga ulit, nagtaka ako, bakit naging ganun? Di pumasok, ganyan-ganyan. Kaya natatakot po ako, baka kami may problema. Pero, lagi po namin siya pinapaalala, lagi po siyang chinecheck kung pumasok o hindi. Okay naman, pumasok naman daw. Tsaka last, isa pa namin sa isa naming kasamahan dati, hindi ko na po babanggitin kung sino, at alam ko naman po kung alam nyo kung sino yun, wala ho akong masasabi sa tao na yun. Dahil yung tao na yun, kung napanood nyo naman yung huling vlog namin, talaga bagsak-bagsak siya. And after po nun, hindi na po siya talaga pumasok. At marami pong akong hindi pwedeng sabihin dito sa tao na yun. Ako po ang nagpaalis sa tao din na yun, kaya gusto ko po ako na lang po yung sisihin nyo. Kasi kapag nagpaliwanag po ako, ayoko pong makasira ng tao dahil may pinagsamahan po kami ng tao na yon. Alam niyo na po kung sino yon. Again, hindi ko po kayang sabihin dito dahil masisira po yung tao na yon. Basta sa lahat na nangyari, wala kaming kahit na anong natanggap na sorry sa tao na yon. Okay? Pero all goods lang. Kaya ko po sinasabi na hindi ko pwede sabihin kasi may pinagsamahan po kami. At mahal ko din po yung tao na yun na nakasama namin dati. Okay? At lahat po ng kwento na yan na sinasabi ko, alam po lahat ni Kojak yan. Kaya siguro kapag nagkwento na lang yung tao na yun, tsaka na lang kami sasagot kung ano yung totoo at tsaka tama. Kasi lahat po na sinasabi namin, meron po kaming ebidensya. Grabe na may 100k. Ayun. Meron po kami lahat na ebidensya. Again, ako po yung nagpaalis sa tao na yun. And happy kami dahil ginawa namin yun. At buti na lang ginawa namin yun dahil nakita namin yung tunay na motibo. Okay? So, okay po tayo. Actually, ang pinaka nalulungkot dito ay si Kalo. Kasi siya yung nagpasok sa dalawa kasi kaklase nga po nila yan. Ako, never namin sila pinilit sa lahat. Kaya gusto ko isama sa amin para kahit paano makatulong ako sa simula para sa pagtatag ng pangalan po nila. Tapos, balik po tayo kay Kojak, yung mga maliliit po na reason. Minsan, magpapaalam po si Kojak pero nasa bahay na po nila. So, ang wino-worry ko po doon, nasabi ko rin po ito kay tita tito, baka pumamaya dyan,
may mangyaring masama, ano po yung mukhang ihaharap ko sa kanila? Sa amin nakapoder. Nagpaalam, nandun na sa kanila. At ang masama pa po dito, may mga times po na hindi po nagpapaalam si Kojak. Actually, si Kelsey din. Kaya po may time po dito na nag-ban po kami sa kanila hanggang alas 12, bawal na sila lumabas kasi may time po na umiinom sila, baka mamaya nagda-drive sila, ma-aksidente, ganyan. So, yun po yung mga reason. Ngayon, tingnan ko lang po dito. Tapos po, isa pa mong reason, may content po kami. Minsan, hinihintay pa po namin si Kojak, so nadidelay kami. Minsan naman po, nakakalimutan niya na may content kami. Planado na lahat. So sabi ko nga po, ito seryoso po kami sa bagay na to kasi may mga taong naghihintay po sa amin para sumaya. So hindi po namin po pwedeng huminto kami para sa iba. Pangarap po namin to at pagpapatuloy po namin to kahit na ano po mangyari. So yun po yung mga small reason patungkol po kay Kojak. Pero again, sa isang tao na sinasabi ko sa dati namin nakasama, hindi na po ako magsasalita doon. So, ayun po. Hanggang dito na lang po. At marami pa po. Pero hanggang dito na lang po. Kahit kay Kojak at saka sa isa, marami pa po. Pero hanggang dito na lang po. At least nalaman nyo po yung mga yung mga reasons. So, again, kami pong pamilya, binigay po namin lahat at hindi po kami nagkulang sa lahat. Pero kung ang tingin nila nagkulang pa kami, kami na po ang humihingi ng kapatawaran dahil di namin na-meet yung expectation nila sa pag-aaruga sa kanila. And gusto ko lang po sabihin na magmahalan lang po tayo parati, mag-aral tayo ng mabuti, at ang pag-aaral at diploma, yan po ang panghabang buhay na kayamanan. At kay Kojak, focus ka lang parati sa pag-aaral. Andito lang kami mga kuya mo, mahal na mahal ka namin. At least nalaman mo yung side namin to, mahal na mahal ka namin. Sabi ko nga sa'yo, lagi kang may bahay dito. Wala tayong kahit na basta ang gusto lang namin makatapos. Hindi kami po pwedeng maging humps mo, kumbaga sa motor, para huminto ka. Gusto ko patuloy kang mag-aral at lagi kami nakasuporta dito. Again, mga ma'am and sir, maraming salamat po sa inyo at maraming salamat din po sa mga sumusuporta sa amin. Gusto ko lang po sabihin sa inyo to dahil deserve nyo rin po ito malaman. At gusto ko rin po sabihin sa inyo na lagi po tayo magkalat ng pagmamahalan dahil hindi po sa lahat ng pagkakataon na nakikita natin ay negative. Ginagawa lang po natin yung isang bagay para maitama natin yung bagay na nakikita nating mali. So yun lang po. Maraming salamat po. Grabe na may mga viewers. maraming salamat po at mahal na mahal po namin kayo. Thanks so much po. I love you so much. Bye.